Hi, Kay. Okay, so buksan na natin. We're gonna open the floor to media questions. Raise your hand, grab the mic, and ask away. Say something about your takeaways from your first WTA match and winning at least one game. Syempre po happy kasi nakapaglaro po ako sa gantong tournament and international po to. So, ayun po, masaya lang na nakasalya po ako sa gantong event. Okay, paano mo hinandle yung preparation? Kasi alam naman natin, kumbaga yung level nung players na makakalaban nyo talagang mataas eh. So, nung nagte-training ka, nung alam mong maglalaro ka, parang ano yung ginawa mong mindset? Ginawa ko lang pong mindset is ilaro ko lang po yung laro ko since manalo matalo nga po is may matututunan ako. And sabay po siya sa season namin. Yung preparations ko po is kasama ko po lagi yung teammates ko na mag-gym and palo po, ayun. Tapos, mas doble nga lang po ngayon kasi may makakalaro po ako mga international. Eh, Opening season. February 14 po, start. yun nga kay, na-mention nga yung UAAP season and madalas naglalaro din kayo dito sa Rizal. Na-imagine mo ba ever na makakalaro ka na Rizal pa rin pero kumbaga ibang klase yung dating ng courts ngayon, yung crowds, tsaka syempre yung kalaban? Hindi ko po in-expect na magkakaroon po dito ng WTA event. Ang ganda po and ayun po, di ko po in-expect. Yeah. Okay, bilang isang young tennis player, gaano kalaki sa'yo na participate ka sa ganitong klaseng competition and now magsimula na nga UAAP? Ano yung tingin mong madadala mong lesson dito from this competition? Siguro po magte-train hard po ako. Hindi lang po kasi dadating po yung season namin, baka po magkaroon pa ng next year ng WTA dito po sa Manila. And gusto ko po is mas umangat pa po yung laro ko kung may sakaling next na WTA po. Ayun po. May mga nakuha ka bang advice from Alex and paano mo siya na-apply sa laro mo kanina? Ay, wala po. Hindi po kami nakikita ko lang po siya sa lounge pero nahiya po ko siya i-approach eh. Tsaka baka di niya po ako kilala. Yun po. Nakita namin yung basically, well, yung weaknesses, basically, most of the time, puro two-handed, even forehands, and backhands. Isa yun sa mga are you going to work on? Kasi nalilimitahan yung movement po, court coverage mo, pag lagi ka nag-double-handed, whether it be a forehand or backhand. Ayun nga po, sabi nga po nila pag double fistes is disadvantage. And nakasalamin pa po ako, so super disadvantage na po. Kaya siguro po hindi na po. Since ito na po yung nakasanayan ko. And siguro pag babaguhin ko pa po, baka magbago pa po yung laro ko. Ganun. So, you're willing, kumbaga, for the rest of your career, you'll stick to both forehand and backhand na double fist. Feel ko po yes. Feel ko po. Third na po. Yes po, third. Siyempre po yung pagtrato nila sa'yo, off and on the court po. Hindi po namin to may experience sa open po dito sa Manila. Sobrang ganda po. Parang gusto nyo po lagi sumali dito. Kada pag merong gantong event. Kasi sobrang ganda po. Promise. Pati sa stay and foods. And yun po. Maganda. Kahit speaking of yun nga, yung treatment na nakakuha mo din sa WTA event, I'm curious, you've been a USC standout sa UAP, now WTA. What are your dream tournaments that you wish to also play in the future? Siyempre po yung mga Australian Open, mga ganun po. Pero, yun nga, sa napakita ko po dito sa event na to, feeling ko sobrang layo ko pa po. Yun po. Balikan natin yung two-handed versus one-handed. Ano yung advantage ng two-handed forehand? Advantage po ng two. Hindi ko po alam, pero parang puro disadvantage po yung nakikita ko. Pero pag, siguro,
yung pag magda-drop shot po, like fake, mas hindi po siya kita kasi nga po dalawang kamay, hindi maano ng kalaban. Ayun po feel ko sa advantage ko po sa drop shots pag two-fisted. Okay, now you have experience playing sa international competition. Are you eyeing to be part of our national team in the near future? Yes po, syempre. Ayun nga po eh. Siguro para makapasok po sa mga ganun, kailangan feeling ko may kailangan kang patunayan bago ka makuha nila. Pero sana po, katulad po ng ginawa nila dito, nagpa-pre-qualifying. Sana po laging may ganun para, kasi po naka-question po ako since number 5 nga po ako sa Pilipinas, sinasabi nila, bakit nung last SEA Games po, wala po ako sa SEA Games, wala po ako masabi kasi di naman po ako na-invite or walang mga pre-qualifying tulad nung dito po sa event na to. Kaya sana po, lagi po magpa-pre-qualifying para, syempre, malalaman po kung sino po talaga yung best dito po sa Pilipinas and maka-join po. Yes po. Now, how confident are you that you can repeat that final run? Kasi yun nga, you have played here at the WTA 125. Feeling ko po, semi-confident lang po. Since marami pong rookies yung pumasok and magagaling po mga bata, feeling ko kaya po nila makipagsabayan sa akin and ayun po. Pero gagalingan ko pa rin yung best ko para po yung title ko. Yun po. Okay, syempre hindi lang ikaw yung UAAP player na nakapaglaro ngayon. Marami talagang nakapasok sa main draw, 4 kayo, and then sa qualifying meron din doubles also. Gano'ng kalaking bagay na lang to para maitaas nyo yung level na kahit yung mga hindi naglaro dito, kumbaga dahil dun sa lessons nyo, aangat at aangat din yung laro ng Philippine tennis. Ano po ulit? Sorry. Parang ano siguro yung pakiramdam mo na kumbaga matadala nyo dun sa ibang mga players dahil na marami kayong nakapaglaro dito sa WTA. Feel ko po, syempre, kukwento namin yung experience and mag-share kami ng paano yung ginagawa nila before the game. Nakikita po kasi namin yun eh. Kasi nakakasama nga po namin sila. And ayun po, prepare po kami. May doubles ka pa? Okay. Tapos na po. Kahapon talo ba yun? Kahapon po. Okay, yung path ni Alex Ayala towards really the big stage is nag-Rafa Nadal Academy siya. She did it on her own with the support of her parents. Pero kayo mga collegiate standouts, tingin mo, what do you wish to see pa sa Philippine tennis personally? Or iba kasi yung path mo sa kanya. Yes So, yeah, what do you see, what do you want to see ba para replicate nyo din yung success ni Alex? Sana po laging magka-trainings, seminars. Kasi po mahirap po talaga lalo na pag walang money, walang budget. Tapos pag kayo-kayo lang po, mahirap po talaga mag-improve. Hindi po tulad kay Alex na mayroon po silang Nadal Academy. And ayun po, sana po lagi po may magpa-trainings dito po sa Philippines para po may aasahan naman po na manalo po dito sa WTA event. Kasi po nakikita ko po, pag may post na may laban yung ibang Philippines tulad po kami nila LC, nakikita ko po sa comments na iba't iba daw po kami kay Alex. Kasi syempre po, sana po maisip po nila na may coaching staff po siya nakasama kami lang. Sana po maisip din po yun ng mga tao na wala pong tumutulong sa amin. Yan. Okay, now moving forward, UAAP season, February 14, nabanggit mo na yun yung coaching staff and all that. What are your personal goals or what are the things that you wish to achieve yung upcoming UAAP season? Siyempre po, defending champion. Sana po maging champion po ulit kami this season. And siguro, mag-improve pa po ako lalo. Ayun po yung goal ko. Okay, sorry, last one from me. Sabi mo nga, coaching staff, you didn't have that today. Did you have any sort of support? Did you receive any sort of support from UST or from the UAE? Kahit ano? Yes po. Sa school po namin, yun po. Meron naman po. And yung sa family and friends ko po na nakasupport,
Ayun po, thank you so much po sa kanila. Sa school po. Yung scholarship po. And siguro, hindi po nila alam yung... Hindi po ata alam ng ano na sumali po ako dito. Napopost lang po ako ng varsitarian. Pero di ko po sure kung ano. Ay, alam po ng coach ko. Pero yung na-handle, po. Okay, last na lang. On technical side, ano yung natutunan mo sa mga other foreign players dito, like sa service, sa forehand mo, sa backhand mo? Ano yung tingin mo na natutunan mo sa kanila with how they play? Feel ko po yung consistency eh. And hindi po talaga nila binibigay yung point. Like, grabe. Nahirapan po talaga ako. And ayun po, yung magaganda ko po shots, nakukuha pa po niya, medyo, ayun po. Tapos yung palo po nila, mabigat. And consistent po talaga. Yun po. Any more? Feel ko po yung ano ba? Yung ano po, forehand niya syempre. Ang haba po tsaka mabigat eh. Pag hindi mo talaga po napwestuhan yung bola, hindi mo talaga siya makukuha. Yun po. Forehand, one-hand yun. Opo, yes po. Okay. One last. After neto, in between off-season ng UAP, ano lang yung plano mo ang gagawin? Syempre, training po. And school din. And siguro po, yun lang po, training lang po ng training. Kasi po, medyo matagal po yung journey namin sa UAP. Ayun lang po. Any more? All good? Okay, thank you, Kay. Thank you po, Maraming thank you po. salamat. Kailan mo nalaman na, kasi di ba initially, qualifying yung nakuha mong wildcard? Kailan mo nalaman na mag-main draw ka? Parang 3 days before the ano po. Before nag-start, Ang alam ko po talaga is qualifying. hindi po sure kung qualifying or main Main draw. draw. And then, ayun po, nalaman po kasi di ba po may EO. Nalalaman po doon. Kung sino, Kung sino po yung, kung makakalaro. konti lang po yung sasali, pasok po ako. Kumbaga nasa alternate list ka. At least nakapag-prepare ka naman din pala ilang araw na main draw talaga. Big picture daw sila. Basic question, pero ilang taong ka nag-start na? 5 or 6. 5. Saan ka nag-high school? Arellano University. Arellano, tapos saka UST. Okay na kayo?